patuloy tayo sa series natin na pinamagatan natin 10X, Raise the Standards. Ano? So this will be our last Sunday sa series na to. Next Sunday, we'll be starting a new series. Ano? So we also thank you po sa lahat po ng mga kasama ni Ate May last Sunday sa pag-support niyo sa kanya, pag-tulong niyo sa kanya, kahit wala ako. Thank you sa inyo lahat. Ayan, punta tayo sa verse natin this morning. Genesis chapter 39, verse 1 to 6. No? So, familiar na kayo sa story na ito, no? Babasahin lang natin, babalikan lang natin ulit. Now, Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, an Egyptian who was one of the Pharaoh's officials, the captain of the guard, bought him from the Ishmaelites who had taken him there. So, alam natin si Joseph, ano? Yung paboritong anak ni Jacob, ano? Binigyan pa siya ng magandang robe. Tapos, ang ginagawa pala ni Joseph, sinusumbong niya yung mga kapatid niya sa tatay nila. So, pagkapagalitan yung kanyang mga kuya, nagagalit yung kanyang mga kuya sa kanilang kapatid na si Joseph. Ano? So, sa galit nila, gusto nila patayin si Joseph, pero pinigilan ni, I think si Simeon niya tayo, pinigilan na patayin si Joseph, binenta na lang siya sa mga slave masters. Ano? So, ang bumili sa kanya yung mga Ishmaelites. Tapos itong mga Ishmaelites, dinala siya sa Egypt. Pagdating sa Egypt, ang bumili sa kanya si Potiphar. Sundan natin. Ano? Verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household, and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. So that tayo sa verse, Potiphar left everything he had because of scared. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. So tayo sa verse 20. Dito naman sa verse 20, nakulong na si Joseph. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care, because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. So tayo na natin this morning ay difference. Sabi sa tabi mo, difference. No? Marami po sa mga tao, gusto natin nag-blend in lang tayo. Yung kagaya lang ng iba. Kung ano yung ginagawa ng iba, ganun lang ginagawin natin. Gusto lang natin, maraming mga tao gusto lang maging average. Sumasabay lang sa agos. Kung ano ginagawa ng karamihan, ganun lang din gagawin. Pero tayo na mga anak ng Diyos, tayo ng mga followers ni Jesus, tayo ng mga disciples ni Jesus, tinawag tayo ng Lord to make a difference. Hindi tayo pagkaraniwan lang. Hindi tayo sumasabay lang sa agos. Hindi tayo gumagaya sa karamihan. Meron akong bago na tagapakinig, nakatitig pa. Bakit ang pogi? Sino kaya ay ito pogi? So si Joseph, kung alam natin yung istorya ni Joseph, binenta siya na maging slave, tapos napagbintangan siya, nakulong siya. Pero kahit saan siya dalhin ng Lord, kahit saan siya makarating, he's making a difference. Nakikita ng mga tayo, may kakaiba kay Joseph. Merong iba si Joseph, meron siyang daladalang kakaiba. Yung difference na meron siya, hindi yung position niya, hindi yung talent niya, hindi yung meron siyang magandang sitwasyon, Kaya siya naging kakaiba, kasi si God yung kumikilo sa life niya. Sinasamahan siya ng Lord. At gusto ng Lord, bawat isa sa atin, sa lusang tabi mo, pati ikaw. Gusto ng Lord, bawat isa sa atin, ay kahit sa tayo makarating na lugar,
we are making a difference. Ano? We're making a positive difference dun sa lugar na pinupunta natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Ano? Yung ginagawa natin, hindi ito another religion. Ano ibig sabihin ko ng another religion? Hindi siya, ang Christianity, hindi siya yung dumagdag lang na religion doon sa mga iba't ibang mga religion. Ano? Merong Muslim, merong Buddhism, merong Hinduism, ano? Mayroong INC, mayroong mga Mormons, ano? Madaming religion. Ano? Hindi lang tayo kasama dun sa religion na yun. Ano? Pag sinabi natin religion, ano ginagawa? May araw ng pagsamba. Ano? May ilang araw na Bible. Ano? Nagpe-pray. Lahat ng religion nagpe-pray. Ano? Iba-iba lang ng Diyos na sinasamba, iba-iba ng Diyos na pinapanalangin, iba-iba ng practice na ginagawa, pero may common, parang ganun lang ginagawa. May araw ng pagsamba, nagpe-pray, nag-aaral na Bible nila. Ano? Pero, pag gano'n lang din, ibig sabihin ko, pag gano'n lang din yung gagawin natin, walang pinagkaiba. Ano lang naiba? Naiba lang yung Diyos na sinasamba. Nasusunod natin? Yes. Ano? Iba-iba lang ang pangalan, iba-iba lang ang lugar, pero parang pareho lang. Sumasamba, nagbabasa ng Bible, nag-pray. Ano? Tayo, kaya dito pinag-aaralan, hindi ganun lang yung design ng Lord sa atin. Hindi ganun lang yung plano ng Lord sa life natin. Ano? Yes, sasamba tayo. Yes, mag-pray tayo. Yes, magbabasa tayo ng Bible. Pero more than that. Yung inaaral natin, nakikita sa buhay natin. Ano? Nasa kusang patay galing ng Panginoon, ginagamit tayo ng Lord to make a difference dun sa lugar na yun. To make a difference sa mga taong nakapaligid sa atin. Sundan mo natin? Ano? So ano yung nag-cause kay Joseph para maging different siya, para makapag-make a difference siya? Ano? Para maging kakaiba siya at magdala siya ng kakaibahan, magdala siya ng pagbabago dun sa lugar na inalalagay niya. So first point natin is presence. Ano sabi mo? Presence. Presence. Ano? Sabi sa verse 2, the Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. Ano? Sabi ng Bible, si God daw sinasamahan si Joseph. Ano? Tingnan mo yung katabi mo? Yan. Mukha bang sinasamahan ni Lord? Ano? Mukha naman. Ano? So, si Joseph, nararamdaman, napapansin ng mga taong nakapaligid sa kanya na mayroong kakaiba kay Joseph. Nararamdaman at napapansin ng mga tao na mayroong sinasamahan ni God si Joseph. Ano? Yung advantage ni Joseph dun sa mga iba niya mga kasama, marami siyang mga kasamang slave. Meron pa nga siyang, imagine lang natin, meron siyang mga kasama na slave na mas matagal pa kaysa sa kanya. Mas taong na pang naging slave kay Potiphar. Ano? May mga slave na mas experience kumpara sa kanya. Pero siya, the advantage na hindi yung kanyang education, hindi yung kanyang kayamanan, hindi yung kanyang influence. Ang advantage niya, yung presence ni God. Sabi mo, presence ni God. Presence ni God. No? So kahit na slave siya, nagtatrabaho siya, kahit makarating pa siya sa kulungan, kahit kung sa lugar ng kulungan, sinasamahan siya ng Lord. Kahit kung sa lugar ng kulungan, nandun yung presence ng Panginoon. Hindi siya iniwan ng presence ng Lord. No? Nagbabago yung sitwasyon niya, nagbabago yung lugar niya, nagbabago yung pinupuntahan niya. Minsan, hindi lahat ng nangyayari magaganda, may mga pangit na nangyayari, pero ang laging constant, sinasamahan siya ng presence ng Lord. No? At dahil sinasamahan siya ng presence ng Lord, nakikita ng mga tao nakapaligid sa kanya, may kakaiba sa kanya. No? So, ang difference maker sa life natin, hindi yung ating talino, hindi yung ating galing, kundi yung presence ng Lord. No? The greatest difference in our life is not what we have, but who is with us. Susunod natin? Ano? Hindi
Hindi yung galing natin, hindi yung talino natin, hindi yung kayamanan natin, kundi sino yung kasama natin. Ano? Yun yung difference talaga natin sa ibang tao. Yun yung difference natin sa ibang religion. Ano? Yung Diyos na kasama natin, Diyos mabuhay. Yung Diyos na kasama natin, makapangyarihan. Yung Diyos na kasama natin, maibigin. Yung Diyos na kasama natin, Diyos na kapayapaan, Diyos ng order, Diyos na nagbibigay ng joy. Ano? Yun yung Diyos na sumasama sa atin, yun yung Diyos na kasama natin. Kaya kahit saan tayo makarating, mararanasan ng mga taong nakapaligid sa atin, may kakaiba sa atin. Kasi sinasamahan tayo ni God. Sabi natin? Ano? So, tayo naman, ang responsibility natin ay spend time with God daily. No? Araw-araw, hanapin natin si Lord. Araw-araw, i-discern natin si God sa life natin. Araw-araw, mauho tayo sa Lord. Magutong tayo sa Word of God. Mauho tayo sa presence ng Panginoon. Araw-araw natin i-discern. Sabihin natin sa Lord, Lord, samahan ko ako. Pag-aalis ka ng bahay, magpupunta ka sa trabaho, pupunta ka sa school, sabihin mo sa Lord, Lord, samahan mo ako. Ano? Never natin iisipin na ayaw kong samahan ako ng Lord. Lord, gagawa ko ng gantong kasalanan, gagawa ko ng gantong bagay, huwag mo muna akong tignan, huwag mo muna akong samahan. Never natin isipin yun. Gusto natin, Lord, kahit saan ako pupunta, kahit anong gagawin ko, samahan mo ako, Lord. Kasi we want to make a difference. Ano? Gusto natin maka-influence ng ibang tao. Gusto natin maipakilala si Jesus sa ibang tao. Gusto natin na yung ibang tao, makita yung difference. Gusto natin at magamit tayo ng Lord to make a difference doon sa lugar na kinalalagyan natin. Ano? Pag pumunta ka sa isang lugar, hindi siya magre-remain the same. Kasi nilagay ka ng Lord doon. Pag nilagay ka ng Lord doon, yung lugar na kinalagyan mo, magbabago. Ano? So spend time with God daily, magtiwala tayo sa Panginoon tayo lagi umasa. Kahit anong sitwasyon, kahit bakit ang sitwasyon, sa Lord tayo umasa. Si Joseph, kahit inakusahan siya, kahit kaparusahan siya, kahit kinulong siya, sa Lord siya umaasa. Mayroong binigay na pangarap si Lord kay Joseph. Mayroong vision na binigay si Lord kay Joseph. At kahit hindi pa nangyayari yung vision na yon, yung dream na yon, nanatili pa rin siya magtitiwala sa Lord. Ano? And eventually, nangyari yung plano ng Lord sa kanyang buhay. Ano? Mukhang imposible isang prisoner magiging prinsipe. Ano? Yung slave, yuyukuan ng mga tao, sasampahin ng mga tao, susundin ng mga tao, magiging master ng mga tao. Mukhang imposible. Paano mangyayari yun? Pero ang ginawa ni Joseph, kahit nandun siya sa isang lugar na imposible, kahit nandun siya sa isang lugar na parang hindi detalyado, hindi mo pa nakikita ng maliwanag, nandun ko pa sa isang lugar na hindi mo maintindihan, pero magtiwala tayo sa Lord. Ano? Lagi natin isa-isip, sinasamahan ako ng Lord. Sabihin mo sa sarili mo, God is with me. God loves me. God's favor is with me. God's favor is with me. No? So kahit anong sitwasyon, lagi na natin ilagay sa isip natin, mahal ako ng Lord, hindi ako iniiwan ng Lord, binag-bless ako ng Lord. Kasama ko yung pabor ng Diyos. Ano? So i-allow natin yung presence ng Panginoon, yung mag-shape ng ating iniisip, ng ating attitude, ng ating reaksyon sa nangyayari sa paligid natin. Si Lord yung mag-shape ng direction natin sa buhay. Si Lord ang mag-shape ng decisions ng mga ginagawa natin. Ano? So, everything we do, hindi na natin ginagawa para sa sarili natin. Ginagawa natin to make a difference. Sanda natin? No? So, ang important kay Joseph, nakita ng mga tao, naramdaman ng mga tao, sinasamahan siya ng Lord. Yung presence ng Lord kasama ni Joseph. Ang second point natin ay excellence. So, sa tulong excellence. Excellence. So, hindi natin kailangan maging best, pero lagi natin ginagawa yung best natin. No? Yan ang ibig sabihin ng excellence. Sabi sa verse 3, ano? When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything. Ano? Si Joseph, hindi na siya successful sa isang bagay, hindi na siya successful sa dalawa. Sabi ng Bible, he
he is successful in everything. Lahat ng hawakan ng kanyang kamay, nagpa-prosper. Lahat ng ginagawa niya, successful. Nakuha natin? No? Ano ba sabi niya? Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. No? So sobrang husay ni Joseph. Kasi lagi niyang binibigay yung best, lagi siyang excellent. Ano? Ginawa siyang in charge. Ginawa siyang, hindi lang supervisor, ginawa siyang manager. Ano? Siya ang manager ng lahat ng pag-aaral ni Potiphar. Ano? Hindi lang niya sa bayan. Ano? Wala lahat ng pag-aaral ni Potiphar, ang nagmamanage nun, ginawa niya tagapag-manage. Ang anak kamay ni Potiphar ay si Joseph. Bakit? Kasi pag si Joseph yung ginawang manager, pag si Joseph yung nag-manage ng lahat na to, kasi nga, successful siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Ano? Pag inassign ka si Joseph na mag-manage ng lahat ng to, lahat ng ito gaganda. Lahat ng ito, magiging prosper. Lahat ng ito, magiging successful. Kasi successful si Joseph sa lahat ng kanyang ginagawa. Bakit? Kasi nga, lagi niyang binibigay yung kanyang best. Ano? Evidence sa kanila, ano, kay Joseph, ang evidence kay Joseph na sinasamahan siya ng Lord is giving his best. Sundan natin? Ano? Paano mo nalaman ng mga tao na sinasamahan ka ng Lord? No? Always give your best. No? Kahit slave lang siya, he gave his best. Kahit prisoner siya, he gave his best. Ano? Kahit nandun siya sa pinakamababang position, he gave his best. Kung nandun na siya sa pinakamataas na position, sa manager, he gave his best. Kung naging principal siya, he gave his best pa rin. Ano? So wala sa position yun. Sabi sa kanong wala sa position. No? Isa may mga idea tayo na pag ako naging manager, pag ako naging boss, gagaling mo. Hindi pwede. Dapat kahit wala, hindi ka pa boss, hindi ka pa manager, galingan mo na. Give your best na agad. Ano? Kahit nag-aaral ka pa lang, at hindi ka pa honor, give your best. Sabi sa tabi mo, give your best. Give your best. Ano? Galingan mo kahit hindi ka pa honor. Para kung maging honor, lalo mo pang galingan. At kahit honor ka na, lalo mo pang galingan. Ano? Give your best. Yan yung kailangan mag-compete. Ang kalaban lang natin, sarili natin. Ano? Ang comparison natin, sarili natin. Do not compare yourself with other people. Ano? Don't compare yourself dun sa mga klase mo, sa mga katrabaho mo. Ang comparison mo lang sa sarili mo. Ang question lang palagi, am I giving my best? Ano? Ini-improve ko ba yung sarili ko? Nag-next level pa ako? Ano? Let's always give our best. Ano? Kahit pangit yung sitwasyon, kahit na pinaakusahan ka, kahit may mga negative na nangyayari, kahit na may injustice sa paligid natin, kahit nakakaranas tayo ng injustice, kahit na nakulong ko si Joseph, ano, he always did his best. Lagi siyang faithful, lagi siyang responsible, ano, lagi siyang consistent sa lahat ng ginagawa niya. So, mapunta man siya sa, kahit sa banyo, kahit sa bukid, kahit sa kusina siya mapunta, ano, kahit sa kulungan siya mapunta, lagi niya binibigay yung kanyang best. Ganun kahusay si Joseph. Kaya natin siya pinag-aaralan kasi we want to learn dun sa buhay ni Joseph, maging example sa atin para ibigay din natin yung best natin. Ano? At alam natin, sa kwento ni Joseph, ano? Pag binigay mo yung best mo, pag ginagawa mo lahat ng bagay for the glory of God, may reward, may promotion. Sabi sa tabi mo, may reward. May promotion. May increase. Ano? Na-bless tayo ng Lord pag binibigay natin yung best natin. At yung pong pagpunta ko sa Denmark, then connecting flight ko ng papunta Thailand, tapos Denmark. Pabalik ko, ang connecting flight ko, Switzerland, tapos Hong Kong, tsaka Palawan. Tapos lahat ng gastos ko po doon, yung flight, hotel, sagot lahat ng company. Tapos may allowance pa kami. Yung allowance na yun, panggastos namin doon. Kasama kami mapunta, basta lahat yun yung paggastos namin. Tapos pag tinipid mo yun, pag matipid ka,
Yung sobra ng sa'yo na. Ano? Kaya lang, yung ganong opportunity, hindi pinibigay doon sa hindi naggawa ng best. Ako ba niyo yung gusto mo sabihin? Ano? If you're always giving your best sa work, ano, yung mga ganong opportunities, may experience mo. Bibigyan ka ng ganong opportunities. Kasi, I know, yung mga iba kong mga kasama sa work, minsan may mas matagal pa, minsan may mas matagal siya experience. Pero pagka yung attitude mo, di ka na pala yung attitude mo, tapos hindi ka pa hindi binibigay lagi yung best mo sa work, ano, yung mga ganong opportunities, mamimiss mo. Ano? I'm grateful, of course, yung blessing, yung glory, galing sa Lord. Ano? Yung glory sa Lord, yung blessing galing sa Lord. Yung opportunity galing sa Lord yun. Pero tayo responsibility to always give our best. Ano? And I hope, next year, magkaroon rin ng ganong opportunity. Tapos, sa next year ulit, every year, magkaroon ng ganong opportunity sa ibang lugar naman. Sana Germany naman, gano'n. Ganun din kasi kami office sa Germany. So, sana gusto ko mapuntahan yung Germany. O kaya, Singapore. Yung mga iba-iba kasi kami office. Mayroong office sa Japan, sa Singapore, Hong Kong, meron din. Sa Canada, meron din. So, sana mabigyan ng opportunity mapuntahan din yung mga ibang office. No? So, pag binibigyan natin yung best natin, may promotion. Ano? Hindi naghahanap si Lord ng perfection. Hindi hinahanap ni Lord sa atin yung perfection. Hindi hinahanap ng Lord sa atin yung hindi tayo nagkakamali. Okay lang magkamali, pero basta humble lang. Ano? Okay lang magkamali, pero teachable tayo. Pwede tayo turungan. Pwede tayo humusay. Nag-next level tayo. Ano? Kaya po, yung mga pinag-aaralan natin ng series natin na ito, tuloy-tuloy lang ha. Magkakadugtong lahat po yun. Ano? So, excellence is doing ordinary things in an extraordinary way for the glory of God. So, ano? Yung mga ordinary things na ginagawa natin, we are doing it in extraordinary way for the glory of God. Ano? So, always give your best. Pag pupunta ka lang din sa office, mag-work na lang din, pumunta ka na maaga. Diba? Hello? Ano? Mag-work ka lang din naman, mag-aaral ka lang din naman sa school, galingan mo na. Husayan mo na. Ano? Pare-pareho lang naman mag-i-exam, pare-pareho mag-assignment, pare-pareho magpa-project. Ano? Pero kasi iba na ang attitude, hindi, basta magawa ka lang, okay na to, pwede na to. Ano? Okay, bahala na. Sana makapasa. Minsan may mga ganun lang mag-isip. Pero tayo, because we are followers of Jesus Christ, ang thinking na dapat natin, gagaling ako kasi mag-exam lang din naman ako, galingan ko na. Magpa-project lang din naman ako, galingan ko na. Husayan ko na. Ano? Mag-work lang din naman ako, husayan ko na sa work. Ano? Yung kahit pag-fail ka, kahit pagkamali ka, kahit hindi ka pumasok sa exam, kahit hindi ka ma-promote, kahit hindi ka maipisan, pero alam mo sa sarili mo, I gave my best. But my best, pero binigyan natin yung best natin. Ano yung alam mo sa sarili mo, wala kang panghihinayaan na binigay ko yung best ko. Ano? At alam ng Lord, nakakita ng Lord, yung ginagawa natin, si Lord yung magre-reward sa atin. Darating yung time, darating yung opportunity na i-bless tayo ng Panginoon because we're always giving our best. Ano? So maging faithful tayo kahit sa mga maliliit na mga bagay lang. Ano? Meron iba meron iba ang thinking nila sa work, ano? Pag binigyan ako ng malaking project, doon ko gagalingan. Pagka yung mga maliliit na projects lang, hindi ko nabibigay yung best ko kasi maliliit na projects lang naman to. Ano? Pero ang part natin, kahit maliliit na projects, kahit maliliit na task, galingan natin. Ano? Yun yung training natin yun. Yung mga maliit na ginagawa, training natin yun para mabigyan tayo ng malalaking project, mabigyan tayo ng malalaking task. Doon natin tapos lagi natin ginagalingan, doon tayo mas mapopromote, mas mapapansin, mas maiimpisan tayo. Ano? So, kahit sa maliit na mga bagay, galingan natin, and laging integrity. Sabi sa kanong integrity. Ano? May nakakakita ko wala, give your best. Ano? Consistent tayo palagi. Ano? Hindi lang maliit, malaking bagay na ginagawa.
Consistent pa rin. Give your best pa rin. Yun po yung integrity. Ano? Yung may nakakakita o wala, pareho lang yung ginagawa natin. Chine-check tayo o hindi, pareho pa rin yung ginagawa natin. Ano? May nag-check o wala, we're always giving our best. No? At lagi po natin i-reflect yung character ng Lord sa lahat ng ating ginagawa. Kaya natin ginagalingan, at binibigay yung best natin kasi gusto natin ma-reflect kung si God or si Jesus yung gagawa nitong trabaho na ito, bibigay ba yung best niya. Ano? I-reflect natin yung character ni God sa lahat ng ginagawa natin. Yan. Last point natin, success. Sabi sa tayo mo, success. Success. Verse 5, sabi diyan, from the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptian because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had, both in the house and in the field. Nakita niyo po? Dahil si Joseph yung ginawang in charge, yung ginawang manager, doon sa lahat ng pag-aaral ni Potiphar, ano? Lahat ng pag-aaral ni Potiphar, blessed ng Lord. Ano? Yung sa bahay ni Potiphar, blessed ng Lord. Yung blessing ng Lord, sabi diyan, everything Potiphar had. Ano? Hindi lang sa house, pati sa field. Nasundan niyo ba? Ano? Lahat ng pera si Potiphar, blessed ng Lord. So yung blessing ng Lord, when we are giving our best, pag sinasamahan tayo ng Lord, no? Pagkasama natin yung presence ng Panginoon, pag binibigyan natin yung best natin, yung blessing na yung ginagawa natin, yung blessing ng Lord, hindi lang sa atin, kundi doon sa mismong pinagtatrabahuhan natin. Sundan niya yan? Ano? Ang binibless ng Lord, hindi lang si Joseph. Ang binibless ng Lord, pati si Potiphar. Pati yung bahay ni Potiphar. Pati yung business ni Potiphar. Pati yung ginagawa at pag-aari ni Potiphar. Pati yung binibless ng Lord. Ano? Yung blessing na nasa life natin, dumadaloy. Dumadaloy sa ibang tao. Dumadaloy dun sa pinagtatrabahuhan natin. So pagka nandun ka sa isang opisina, pati yung opisina i-bless. Pag nandun ka sa isang kumpanya, pati yung kumpanya i-bless ng Lord. Ano? Sa school, pati yung school, pati yung mga teachers mo, i-bless ng Lord. Pag binibigay mo lang i-invest. Ano? Pag po tayo, pagka pumunta ka doon sa isang trabaho, sa isang kumpanya, magsasara yung kumpanya dahil sa iyo. Wala yung binibiro na gano'n. Lahat ng puntahan, lahat ng applyan, magsasara. Ano? Huwag po tayong gano'n. Kasi nga, kasama natin yung presence ng Panginoon. Sinasamahan tayo ng Lord, binibigyan natin yung best natin palagi. Ano? No? When you're always giving your best, ano, syempre, makapansin yung trabaho mo, magkakaroon ng epekto dun sa goals ng company, ano? Yung mga deliverables ng company na de-deliver agad. Ano? Tapos yung mga client ng company, nakikita nila ang ganda ng results, ang ganda ng output, kasi nga, ginagalingan natin. Pag nangyayari po yun, ano, nabe-bless yung company, even yung mga clients ng company, nabe-bless din. Naka pa natin? Yung mga kasama, kwento ko lang ulit. Ano, hindi po, kaya ko siya pinakwento, hindi para itaas ni sarili ko, hindi para pagtarang. Pero kumbaga para po pakita natin yung example kung saan pinag-aaralan natin. Yung punta ko po sa Denmark, yung training na yun, hindi po, may araw doon na ako yung tinitrain. Alam mo? Pero yung unang dalawang araw ko doon, kasama ako sa trainer. Ano? So, meron kaming topic na kasama ko sa nag-prepare ng material, tapos during the exercises, ginag-guide ko yung mga students. Ano? Yung mga students pa po natin, galing sa Germany, ano, galing dun sa Denmark, meron galing ng Canada. Yung mga kasama ko sa work na mas matagal pa sa company, ano, kami nag-training. So, ganun po yung ginawa ko dun sa Denmark.
Ano? Yung iba po mga kasama, pumunta sila sa Denmark, sila yung makikinig, sila yung tinuturuan. Pero ako po, may araw na ako yung nakikinig, ako yung tinuturuan, pero may araw na ako yung nagtuturo. Ano? So, hindi nga po, kasi basta ginalikan natin. Basta inaral natin yung mga kailangan natin aralin, ano? And gusto natin ma-reflect si God. Gusto natin may pakilala si God sa mga tao. Of course, hindi mo natin sasabihin na Christian ako. Ako pwede ko sinasabi na Christian ako. Hindi ko pinapamali tayo. Pero, mapapansin naman nila, kaya pala. Kasi nga, binibigyan natin yung best natin. No? So, nabibless. Even yung mga tao na kapaligid sa atin, mga katrabaho po natin, nabibless. No? So, tayo po, nagamit tayo na magturo. Kahit sa ibang bansa, foreigners, ginagamit Pilipino nagtuturo. No? Kasi nga po, we always give our best. No? So, si Joseph, yung success niya ay hindi selfish. Yung success niya, hindi sa kanya lang. Ano? Kung every time na i-bless siya ng Lord, every time na nagsuserve siya, every time na nag-work siya, nag-benefit yung ibang tao. Na yung sinasabi natin. Ano? Yung ginagawa ni Joseph na pagbibigay ng best, yung sinasamahan siya ng presence ng Lord, hindi lang siya yung nagbe-benefit, yung mga tao sa paligid niya, nakikinabang din. Sundan po natin. Ano? Nakinabang yung bahay ni Potiphar. Nakinabang yung mga bukid ni Potiphar. Nakinabang even yung mga katrabaho ni Potiphar, ay mga katrabaho ni Joseph. Nakikinabang kay Joseph. Ano? Yung kusina, yung bahay ni Potiphar, naging maayos, naging malinis, hindi na magulo. Kasi po, dating magulo, umayos ka lahat. Ano? Nandun sa kulungan si Joseph, yung kulungan bumango. Imagine nyo lang, yung kulungan, nung hindi pa si Joseph yung manager, nung naging manager na si Joseph, bumango yung kulungan, naging malinis yung kulungan, naging maayos yung mga kulungan, nag-enjoy na yung mga kakulong. Ano? Kasi nga, well managed ni Joseph. Gusto na natin? Ano? So, hanggang dumating si Joseph na naging prinsipe na siya ng Egypt, ang daming mga pamilya, ang daming mga bayan, ang daming mga tao yung naligtas doon sa famine dahil sa management ni Joseph. Ano? Ang daming naligtas ang buhay dahil si Joseph yung naging leader. Kung dumating yung famine na yun, na hindi si Joseph yung leader, maraming mamamatay. Ano? Maraming lahi yung uubos. Pero dahil darating yung famine at ang dinesign ng Lord na mag-lead, mamuno sa panahon na yun, si Joseph, binigyan niya best. Ano? Hindi siya pumunta doon sa position na yan na para magmayabang, para magpakasasa doon sa posisyon, magpakasasa sa yaman. Ano? Binigay niya yung best niya. Tinulungan niya yung mga tao. Ano? Niligtas niya yung mga tao. So true, real success is not how high you climb, but how many people you help rise with you. No? Ang tunay na success, hindi yung ang taas nung narating natin, naabot natin, hindi na totoong success. Ang totoong success, sino yung mga tao? Ilan yung mga tao na sinama natin pag-akyat, pagtaas? No? So ang tunay na successful na tao, yung maraming natulungan, maraming naiyangat, yung maraming na-bless. Yan totoong successful. Hindi yung ikaw lang yung yumaman, ikaw lang yung tumaas, ikaw lang yung nakinabang, pero totoong successful, maraming nakikinabang. Ano? So gamitin po natin yung mga gifts, talents na binigay sa atin ng Lord to serve others. Ano? Yung tulungan natin yung ibang tao na mag-grow, maging successful din. Hindi lang tayo maging successful, yung ibang tao tulungan din natin maging successful. Ano? So, ang success po, hindi yung kung ano yung pinapakinabang natin, ang sukat ng success, ano yung naibibigay natin sa ibang tao. Ano? Hindi nakukuha natin, kundi ano yung nakukuha ng ibang tao mula sa atin. Nakukuha natin? No? So,
Ang last verse natin, Matthew chapter 5, verse 16. Sabi po yan. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ano? So gusto ng Panginoon, magliwanag tayo. Sabi sa tabi mo, magliwanag ka. Ano? Yung kahit saan ka pumuntang lugar, kahit saan ka dali ng Panginoon, nagliliwanag ka. Ano? Nakikita ng mga tao yung maganda natin ginagawa. Nakikita ng mga tao yung maganda natin trabaho. Nakikita ng mga tao yung binibili natin ng ating best. Excuse me. No? Nakikita ng mga tao, maganda yung attitude natin, maganda yung character natin, and nag-glorify si Lord. Ano? Ultimately, gusto po natin mag-glorify si God. Ano? Hindi sarili natin, hindi yung church natin. Ang mag-glorify si Lord, si Jesus. Can you say amen? Amen. Ano? So paulit-ulit po sinasabi ng Bible na the Lord was with Joseph. No? Yung presence ng Lord nag-produce ng excellence kay Joseph. Yung excellence nag-produce ng success. Ano? At yung success nag-bless ng maraming mga tao. No? So, si Joseph, he made a difference because of the presence of God. Yung presence ng Lord, nabibigay dahil sa presence ng Lord, nabibigay niya ng kanyang best. Ano? Dahil binibigay niya yung kanyang best, successful siya sa lahat ng kanyang ginagawa. At yung success na yun, nakikinabang yung ibang mga tao. No? So, presence, excellence, and success. No? So, lagi po tayo, ang desire po natin, bawat isa sa atin dito, every day of our lives, lumalakad tayo, sa lahat ng ginagawa natin, sa work natin, sa school natin, sinasamahan tayo ng presence ng Lord. Ano? At lagi natin ibigay yung ating best. Lagi tayo mag-serve. Ano? At yung work na ginagawa natin, yung pag-aaral na ginagawa natin, gawin natin as a worship kay God. Gawin natin na para mag-glorify sa Lord. This is for God. Yung pagtatrabaho ko, yung pag-aaral ko, this is for God. This is for God's glory. I want to reflect God. I want to make God known. Ano? And tulungan natin yung lugar natin, yung paligid natin, yung pagkakabuhan natin, tulungan natin maging successful. Ano? Makikinabang ibang tao through us. Sa ating ginagawa. Sige pa tayo. Let us pray. Lord, we just thank you, Panginoon, sa mga blessings na binibigay niyo po sa amin. Even Lord, we thank you for your love, for your sacrifice on the cross, na dahil po sa ginawa niyo sa cross, nabayaran po yung mga kasalanan, napatawad po kami, nalinis kami, at naging karapat-dapat po kami na matawag na inyong mga anak. And because of what Jesus did on the cross, we have access to your presence. Dalangin namin, Panginoon, sa bawat isa mo sa amin na narito, patuloy namin i-desire, patuloy namin hanapin, patuloy po namin hanapin yung presence mo sa aming mga buhay. Palagi din po kami sabahan, oras-oras, araw-araw ng aming buhay. Dahil gusto namin, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa, may ibibigay namin yung aming best. Sa lahat ng aming ginagawa, nag-glorify ka namin. Sa lahat ng aming ginagawa, na ipapakilala ka namin sa ibang tao. Lord, let your light shine in our lives. Let your light shine through us. And use us, Lord God, to advance your kingdom. Use us to for your plans, for your purpose. Use us, Panginoon, na mag-glorify ang inyong pangalan. Use us to transform this nation. To transform yung schools na kinalalagyan namin, to transform yung work na kinalalagyan namin, even yung business na ginagawa namin. Use it, Lord God, to transform our community, to transform the Philippines. Dalangin po namin, Panginoon, makita po ng lahat ng mga tao, makita ng mga bansa na ikaw po ang Lord ng bansang Pilipinas. At ikaw ang Lord ng aming buhay. Patuloy, Panginoon, gagawin namin yung kalooban mo, magsaserve kami sa inyo, magsaserve kami sa mga tao. Ang gagawin lang namin, Lord God, pag ipinapagawa ninyo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa blessings,
Salamat po, Lord God, sa healing, sa miracles. Salamat, Lord, sa protection. Salamat, Panginoon, sa promotion, sa increase sa aming mga buhay. Salamat, Lord, na mararanasan namin patuloy yung presence mo, hindi na sa aming buhay, kundi sa aming buong sambahayan. Thank you, Lord God. We honor you and we love you. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. God, praise God.